Sa ibang balita naman, sa Sabado gaganapin ang Thanksgiving party ng kampo ni President-elect Duterte. Tuloy na tuloy daw ito sa kabila ng natanggap na banta sa probinsya. Maaksyon si Romel Lopez. Sinimula ng ayusin ang entabladong gagamitin para sa Thanksgiving party ni President-elect Rodrigo Duterte sa Crocodile Park sa Davao City. Tinatayang 200,000 katao ang daragsa rito sa Sabado. Kaya ang seguridad asahan ng magiging doble higpit. 4 ang choke point papasok ng park, hindi naman papayagang pumasok ang mga sasakyan. Kaya ang mga dadalo kailangan pang maglakad ng higit 1 kilometro papunta sa event. Bawal din magdala ng mga backpack, canisters at mga deadly weapon. Ang mga sasakyang papasok naman ng lungsod sa ngayon, masusiring iniinspeksyon. Nakatanggap daw kasi na banta ang Davao PNP mula sa mga sinasabing nakikisimpatya sa international terrorist group na ISIS. They wanted to make an atrocities dito sa Mindanao, no? No specific place kung saan sa Mindanao, pero tayo kasi dito sa Davao City, we have a big event na mangyayari this June 4. So this is our proactive measure in order to preempt those atrocities. Ipinakalat din ang litrato ng 22 persons of interest. Sangkot daw ang mga ito sa iba't ibang krimen sa Mindanao gaya ng pambobomba sa Cotabato, Maguindanao at Lanao. We are still digging and validating this, digging deeper and validating this information if they are really supporters of this. Pero as of now, wala po tayong validation po niyan. Ilan din umano sa kanila ay naturuan ng napaslang na Malaysian bomb expert na si alias Marwan. Sa kabila ng banta, wala raw nakikitang dahilan para hindi ipagpatuloy ang Thanksgiving. I enjoined them to situate that the event is secured and safe. Kailangan talaga dahil napakalaking event yan. Alas 3 ng hapon magsisimula ang programa sa Sabado kung saan higit 500 local artists ang magtatanghal. Umaaksyon, Romel Lopez, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.